pinakikinggan ang mas pinagkakatiwalaan. Ito ang DWPC. DWPC. New Gen FM 100.7 MHz. Sumasahimpapawid mula sa Barangay Fabrika, Bulan, Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini. Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y
puso at isip ko litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ngayon ang pangalan ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa imig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasahing papawid ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Andy Rosare, ako po ang inyong lingkod, Pastor Albert Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong mga kapili ngayon sa pag-aaral at mga salita ng ating pong Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa lahat ng atin pong mga giliw na taga-subaybay, sa lahat ng naabot ng himpilang ito ng New Gen FM 100.7. Saan man po kayo dako na lugar naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, sa mga coastal barangay na sakop ng Bulan, coastal barangay na sakop ng Santa Magdalena, coastal barangay na sakop ng Matnog, at coastal barangay na sakop ng Magallanes. Saan man po kayo dako na lugar naroon, mga kapatid, nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong panunood at sa inyong pakikinig ng mga salita ng Diyos na atin pong tinatalakay sa programa ito. Pagbati po sa lahat ng ating pong kapatiran dyan po sa UPC Bulan, sa tatlong congregation po na pinangangasiwaan ng ating pong pastor, Pastor Andy Rosare and Pastora Maricar, dyan po sa UPC Iquirino, UPC Magsaysay, UPC Santa Remedios. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Maging sa lahat ng ating pong mga radio listeners, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Praise God. At sa atin pong pastor, Pastor Andy Rosare, Pastora Maricar, magandang umaga din po sa inyo dyan po sa Iquirino. Amen. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. At mga kapatid, amen. Praise God. Ang atin pong schedule ng pagsamba, mamaya po, mga kapatid, ay patuloy po namin ipinag-aanyaya sa inyo dyan po sa Santa Remedios, UPC Santa Remedios. Amen. Dyan po ang ating pong schedule ng pagsamba mamaya alas 7 ng umaga, ngayong araw ng linggo, mga kapatid. Amen. At sa susunod na linggo, amen, ay na dyan po tayo sa Iquirino, mga kapatid, alas 8 ng umaga. Ang joint fellowship ay sa susunod po na linggo, hindi po bukas, kundi sa susunod po na linggo. Mamaya po, mga kapatid, ay ang ating pong schedule ng pagsamba alas 7, dyan po sa UPC Santa Remedios, ang ating pong schedule ng pagsamba. Patuloy din po namin ipinag-aanyaya sa inyo, mga kapatid, ang ating pong schedule ng pagsamba, kung paano tayo nagsasama-sama sa pakikinig sa programang ito, ay magsama-sama din tayo physically sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon dyan po sa Iker. Magandang umaga po. Amen. Sister Philly. Amen. Nasan Mercado, pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Dyan po sa Zone 5. Good morning po, Inang Philly. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong buong family. Maging kay Sister Cristita Bugayong, magandang umaga din po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Thank you so much for watching. Amen. At nawa ang pagpapala at biyaya ng Panginoon ay sumainyo sa pangalan ng ating Panginoon. Sister Marlene Golyoso, good morning. Sister Divine Espela Guyal. Sister Sheila May Pinaranda Ibanez, thank you so much for watching from Malaysia. And Sister Laura Gumban, magandang umaga po dyan po sa Barangay Lahong. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Thank you so much for watching. At maging man, mga kapatid, ang ating pong mga kapatiran
Diyan po sa Manurabi Church, pagpalain po kayo ng Panginoon, sina Mother Renan, Sister Giselle, Sister Press, at ang iba pa nating mga kapatiran dyan. Magandang umaga. At maging mga kapatiran natin dyan sa Hinablan Oriental, magandang umaga din po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagbati din po sa ating pong mga tagapagpakinig dyan po sa Bulan, dyan po sa Hamurawon, ang ating pong mga radio listeners dyan sa Ikirino. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sina Brother Raymond Hisalan, magandang umaga po. Maging sina Sister Mylene, amen, at ang kanyang buong family, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pagbati din po sa ating pong mga tagapakinig, sa ating pong mga kapatiran dyan sa Barangay Zone 2, ang Baguio family, magandang umaga po. Maging ang ating pong mga kapatiran dyan sa Barangay Aquino, ang Gotis family, D family, at ang Griego family, magandang umaga po sa inyo. At maging ang ating pong mga kapatiran dyan sa JP Laurel, ang Julian family, Jucarisa family, Mostoles family, at ang iba pa nating mga kapatiran dyan sa Zone 7, ang Retoma family. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan sa family, dyan po sa Santa Remedios, ang Isiya family at ang Soledad family. Sa pamilya ni Tatay Jose at Nanay Puring, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. At ang ating pong mga kapatiran dyan po sa Tinurilan, Barangay Tinurilan, or mas sa A. Bonifacio, ang Murata family, sina Tatay Eli, amen, sina Brother Adam at ang kanyang buong family, magandang umaga po sa inyo. Maging ang Guyala family at ang Himi family, magandang umaga po sa inyo. Ganon din mga kapatid, dyan po sa ating pong mga kapatiran sa Barangay San Juan Daan, ang Yucado family, ang maging ang pagbati din po si Brother Algerlan Garlan dyan sa Barangay San Juan Daan. Magandang umaga kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. At maging ang ating pong mga kapatiran dyan sa Barangay Aguinaldo, sa pangunguna ng ating pong lingkod dyan, si Brother Aljun, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon mga kapatid. Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dito sa United Pentecostal Church Matno, amen, ang ating pong mga kapatiran. Praise the Lord, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Magpatuloy lamang tayo maglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik mga kapatid. Amen, praise God. At pagbati kung kayo po ay malapit sa Matno, amen, ang ating pong schedule ng pagsamba ay patuloy din po namin pinag-aanyaya sa inyo ngayong araw ng linggo, alas 8 ng umaga sa Barangay Gadgaron, sa boundary po ng Manhumlad at Gadgaron ng ating pong church location mga kapatid. At patuloy din po namin ipinag-aanyaya sa inyo ang ating pong schedule ng pagsamba. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164 0967-364-7164. Yan po ang aking pong contact number. Lalo na po kung kayo po ay mayroong prayer request at nais nyo pong mag-request din ng libreng pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa inyo pong mga tahanan, malugod po naming ipaglilingkod sa inyo ang mga salita ng ating pong Panginoon. Good morning, Sister Elena Morata Burabo. Pagpalain din po kayo ng ating Panginoon. Sister Jocelyn Guyon, magandang umaga. Sister April Santos, good morning. Sister Dolor Quezon and Sister Mary Jane Soledad, magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Sister Divine Espelaguyal, good morning. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Praise God. At patuloy po nating i-share ang episode na ito ng ating pong pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran, amen, praise God, dyan po sa Barangay Zone 3, ang Folo family, magandang umaga. Dyan po sa Managanaga, ang Madrona family at ang Kasim family.
Praise God, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Maging ang Abanyo family, magandang umaga po sa inyo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At pagbati din po sa ating pong mga kapatiran, praise the Lord, dyan po sa Barangay San Vicente. Amen. At si Santa Remedios na Brother Oli, Sister Ninette, magandang umaga po sa inyo. Sister Christy Disoyo, magandang umaga dyan po sa UPC Bacon, Sorsogon, sa paungunan ni Pastor Ryan Dilumen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. By this time, mga kapatid, tayo po ay na papaabot din po natin ang ating pong pagbati sa lahat ng ating pong mga radio listeners. Amen. Na nakikinig ngayon. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. At tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, sa pag-aaral ng salita ng Diyos na atin pong sisimulan sa pamagitan ng atin pong pananalangin, mga kapatid, sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang gabay at matnubay sa atin pong pagtatalakay sa umagang ito, mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa atin pong pagpapasimula, mga kapatid. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, maraming salamat po sa umagang ito na minsan pa kami po ay ginising mo ng maluwalhati, ginising mo ng payapa. Salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya at pagpapala, sa proteksyon at pag-iingat. Maraming salamat. Panginoon, dalangin po namin ang iyong mga anak na nakikinig ngayon sa kanilang mga radio, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Tulungan mo po kaming lahat na maunawaan namin ang iyong kalooban, maunawaan namin ang iyong banal na salita na nagbibigay sa amin ng kapayapaan, nagbibigay sa amin ng karunungan at kaunawaan sa mga dapat naming gawin sa buhay namin. Panginoon, lalangin po namin, O Diyos, lahat ng mga nagtataglay ng karamdaman ngayon, bigyan mo po ng kagalingan. Sa mga nakakaranas ng problema, bigyan mo po ng maayos na solusyon. Tulungan mo po ang bawat isa na maunawaan ang sitwasyon upang makapag-isip ng maayos at mabuting solusyon. Panginoon, dalangin po namin ang iyong gabay at patnubay sa aming pong pagtatalakay. Ng iyong kapangyarihan, O Diyos, samahan mo po kami. And I pray, Lord, that the double portion of your anointing be upon to your servant, for I can do nothing without you, Lord. I am nothing. Thank you very much, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Praise God. So, sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen. Praise God. O bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loobin ng Panginoon, ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Praise God. Salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita sa pamamagitan ni Apostol Santiago. Ang atin pong pag-aralan ay, Amen, ang buhay na walang kasiguraduhan.
Bakit natin ito pinag-aaralan at bakit lagi natin ito binabanggit? Kasi mga kapatid, kailangan maunawaan natin at maintindihan na ang buhay natin ay hindi natin hawak. Hindi natin, kumbaga, nagdidesisyon tayo kung ano ang gagawin natin, pero hindi tayo ang magdidesisyon kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. Hindi tayo ang masusunod kung hanggang kailan tayo mamamalagi sa mundong ibabaw. Bagamat ang buhay ay regalo ng Diyos, pero hindi ibig sabihin na tayo ang magdidesisyon nito, mga kapatid. Kaya kung mayroon mang isang bagay na pinakasigurado sa buhay ng tao, yun ay ang bagay na walang kasiguraduhan. Kahit ang ating buhay ay walang kasiguraduhan. Mga kapatid, hindi natin maikakaila ang katotohanan na ang kamatayan o ang mabuhay sa mundong ito ay milagro, datapat ang mamatay ay sigurado. Kaya nga, mga kapatid, amen, Diyos lamang ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo mamamalagi sa mundong ito. Kaya nga, every time na mayroong namamatay na tao, ang laging binabanggit ng mga tao ay yan na talaga ang hangganan ng kanyang buhay. Hanggang dyan na lang talaga ang kanyang buhay. So, yun ay pagpapakita na hindi natin hawak ang buhay natin. At ang buhay ng tao ay may hangganan. Kaya yung mga gumagawa ng kasamaan, mga kapatid, kayong mga gumagawa ng masama, na tila baga hindi alintana ang panganib na balang araw o darating ang araw ay sila ay mawawala sa mundong ito. Amen. Ang bawat tao ay nabubuhay, mga kapatid, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. At tayo ay mabubuhay hindi lamang sa mga material na bagay, kundi sa mga salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, nasa Diyos pa rin talaga ang desisyon kung hanggang kailan tayo mamamalagi dito sa mundong ito. Mga kapatid, please God. Isang bagay na dapat nating tandaan, una sa lahat, kagaya ng binanggit natin kanina, ang mabuhay sa mundong ito ay milagro, pero ang mamatay, sigurado. Mga kapatid. Kaya, ang sabi doon sa Ecclesiastes chapter 3, kung atin pong tutunghayan, yung nakasulat doon, amen, panahon ng pagpatay, kala, sa silong ng langit, panahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan. Yung panahon na yun, mga kapatid, ito yung bawat yugto ng buhay ng tao. Mga kapatid, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Once na naipanganak na ang tao, ang susunod na mangyayari sa kanya ay kamatayan. Once na naipanganak ang isang tao, mga kapatid, patungo tayo doon sa kamatayan. Kaya sa nag-i-enjoy sa mga nag-i-enjoy na gumawa ng masama, kapatid, hindi mo alam kung hanggang kailan mo i-enjoy yan. At ang masakit pa doon, baka abutan ka ng iyong kamatayan na nag-i-enjoy ka sa paggawa ng masama. Ang Diyos pa naman, kung ano ang
huling bagay na ginawa natin bago tayo mamatay. Hanggang doon ang paghatol ng Diyos sa atin. Hindi ang Diyos interesado sa ating nakaraan. Interesado ang Diyos sa kung ano ang ating ginagawa ngayon sa kasalukuyan. Kaya kung ano ang ginagawa mo ngayon sa kasalukuyan, diyan ka hahatulan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa mga mananampalataya, ating nariyan ang ating dedikasyon sa paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Manampalataya lamang tayo at magtiwala. Kaya nating malagpasan ang bawat pagsubok at hamon ng ating pong buhay. Na bago man tayo datnan ng ating kamatayan, masasabi ng Diyos sa atin, "Well done, my faithful servant." Mga kapatid, ang buhay natin ay hindi lang dito sa lupa. Mayroon pa tayong buhay doon sa kabila. Ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala. Pero ang buhay doon sa kabila ay pangwalang hanggan. Mga kapatid, ang buhay natin dito sa mundo, pansamantala lamang. Kaya kahit anong pag-i-enjoy natin dito, kahit gaano kaganda ng buhay mo sa mundo, kahit gaano karangya ng buhay mo dito sa mundo, salamat sa Diyos. Pero kapatid, may hangganan yan. Kaya kung tayo man ay nagsusumikap sa buhay para sa ating future, dapat mas pagsumikapan natin ang ating pong buhay sa susunod na panahon at sa kabilang buhay. Kasi ang buhay sa kabila, pang walang hanggan na yun. Wala nang katapusan yun. Kaya lagi nating sinasabi at ipinangangaral na ang buhay sa kabila ay dalawa. Langit o kaya naman impyerno. Kapag nagkamali ka ng desisyon mo ngayon, pwedeng impyerno ang patutunguhan mo. At ang parusa sa impyerno ay walang hanggan at walang katapusan. Pero kung ikaw naman ay maging wise, maging matalino sa pagdidesisyon na gagawin mo, na mas inuuna mo, mas prioridad sa buhay mo ang paglilingkod sa Diyos, mas prioridad sa buhay mo ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, na kahit ikaw ay kinukutya, ikaw ay pinagbibikaan ng samot-saring masasama na pawang kasinungalingan lamang, nagpapatuloy ka pa rin sa paglilingkod, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng pagsubok at problema. Nananatili ka pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, hindi sayang ang iyong ginagawang paglilingkod. Pero kung ikaw ngayon ay nag-i-enjoy sa paggawa ng masama, may lugar na naghihintay sa iyo na doon ay walang katapusan na kaparusahan. Pero ang mga naglilingkod sa Diyos ay walang hanggang katapusan. Walang katapusan, mga kapatid, na kapayapaan, walang hanggang kagalakan, at mga kapatid, kaligayahan sa buhay. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, kung paano tayo nagsisikap at nagsusumikap sa nagpupursige para sa material na bagay doon sa future natin, mga kapatid, mas pagsumikapan natin ang maglingkod sa Panginoon. Kasi hindi natin alam ang buhay natin. Kahit gaano natin katalino, hindi natin alam ang buhay natin. Diyos lamang ang nakakalam kung hanggang kailan tayo, mga kapatid, sa mundong ito. Ang sabi doon sa Ecclesiastes chapter 1 at chapter 3 verse 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. So mga kapatid, in everything there is a season. Kaya kung ano ang iyong itinatanim ngayon,
Aanihin mo yon pagdating ng panahon. Kasi ang bawat bagay ay may kapanahunan. Kaya kung nag-i-enjoy ka ngayon sa paggawa ng masama, kapatid, aanihin mo yan. Kapag nag-i-enjoy ka ngayon ng pagbaliwala sa pagtawag sa iyo ng Panginoon, kapatid, aanihin mo yan. Amen. In everything, there is a season. Kaya, what you sow is what you reap. Kung ano ang iyong itinatanim, yun ang iyong aanihin. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. Kaya, doon naman sa naglilingkod sa Panginoon, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng karamdaman, sa kabila ng kagipitan, problema at pagsubok na kanilang pinagdadaanan, nagpapatuloy pa rin sila sa paglilingkod sa Diyos, sumusunod sa kalooban ng Panginoon kahit na nahihirapan. Kapatid, may panahon din para ikaw ay pagpalain at may panahon din para ikaw ay mag-ani ng iyong mga sinakripisyo alang-alang sa Panginoong Jesucristo. Kung hindi ka man pagpalain at pagyamanin ng Diyos sa mundong ito, doon sa kabilang buhay, sa walang hanggan, sa langit, sa piling ng Panginoon, magtatamo ka ng putong ng buhay at, mga kapatid, kagalakan at kapayapaan. Yun ang pinaka-importante. Let us look forward, mga kapatid, na wag lang natin tingnan ang ating presenteng sitwasyon. Tingnan din natin kung ano ang ating patutunguhan doon sa kabilang buhay pagkatapos ang buhay natin sa mundong ito. Mga kapatid. Kaya, patuloy nating pahalagahan ang mga makalangit na bagay na ating ginagawa. Huwag lang tayong mapagod o huwag lang tayong susuko sa ating mga ginagawa na paglilingkod sa Panginoon, sapagkat alam ng Diyos, sabi nga ni Apostol Pablo, your labor is not in vain in the Lord. Ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimago. May kondisyon, mga kapatid, aani ka ng iyong mga pinagpagalan kung hindi ka mapapagod. Kaya kung ikaw ay gumagawa ng kalooban ng Panginoon, huwag kang mapagod, huwag kang titigil sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Dahil sa kapanahunan, aanihin mo yan na mayroong kagalakan. Pero kung ikaw ay nagtatanim ngayon ng kasamaan, itigil mo yan. Kung ikaw ngayon ay namimiloso po, itigil mo yan dahil darating ang panahon, aanihin mo yan. Kung ikaw ngayon ay babaero, lalakero, itigil mo yan dahil aanihin mo yan pagdating ng panahon. Kung ikaw ngayon ay manloloko sa kapwa mo, amen, itigil mo yan dahil aanihin mo yan pagdating ng panahon. Kaya doon sa mga nakikinig ngayon, marahil hindi man tayo magkakilala personal, kapatid at kaibigan, amen, kung ano ang ating itinatanim, yun ang ating aanihin. Kaya it's about time, mga kapatid, na magkaroon tayo ng realization sa buhay natin. Dahil ang buhay natin hindi natin sigurado. It is uncertain, walang kasiguraduhan, mga kapatid, ang buhay natin. Kung mayroon mang isang sigurado sa mundong ito, yun ay ang walang kasiguraduhan. Ang buhay natin ay walang kasiguraduhan. Amen. Praise God. Ang sabi ng key verse natin na binasa natin kanina, amen, doon sa James chapter 4 verse 14, ang sabi doon, mga kapatid, kayo ngang hindi nakaalam ng mangyari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapaw. So mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Ano ang ating buhay bukas? Yun ang tanong.
Tayong mga tao na hindi nakakaalam kung ano ang mangyari bukas, ano kaya ang magiging buhay natin bukas? Salamat sa Diyos, nagising ka ngayon. Salamat sa Diyos, amen, buhay ka ngayon. Pero bukas, sino ang mas makakaalam kung buhay ka pa bukas? Marahil bukas ang umaga magising ka, pero hindi natin alam na bukas maghapon kung ano ang mangyari sa atin. Kahit ngayon, salamat sa Diyos, purihin ng Panginoon, nagising tayo sa umagang ito. Pero yung buong maghapon, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Kaya nga, malaking bagay na isecure natin ang ating buhay, ang ating mga kaluluwa sa piling ng ating Panginoong Jesucristo, sa kamay ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Para kung anuman ang mangyari, mga kapatid, hawak ng Diyos ang buhay natin, hawak ng Panginoon ang kaluluwa natin, secured ang kaluluwa natin. Na kunin man tayo ng Panginoon sa araw na ito. Amen. Praise God. Sigurado may langit na naghihintay sa atin kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Pero kung pipiliin mong hindi maglingkod sa Panginoon, amen. Praise God. Kahit gaano kahaba ng buhay mo sa mundong ito, kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon, wala pa ring saysay, amen, ang buhay na inilagi mo sa mundong ito, kung hindi ka rin lang naman maglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Walang saysay yan. Kahit abutin ka pa ng 90 years old, abutin ka pa ng 100 years old, 80 years old, 70 years old, mga kapatid, sa mundong ito, wala ring saysay ang 90 years old, 80 years old, 70 years old. Walang saysayan kung hindi ka maglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Kung hindi ka susunod sa utos ng Panginoong Hesus. Sapagat ang buhay natin, mga kapatid, amen, praise God, ay dalawang lugar na patutunguhan pagkatapos ang buhay natin dito sa lupa. Yun ay ang langit o kaya naman impyerno. Ang tamang panahon para pumili kung saan natin gustong pumunta, ngayon ang tamang panahon, mga kapatid. Dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Marahil meron kang mga magagandang plano bukas, pero hindi natin alam kung mangyayari talaga yung mga magagandang plano mo. Kahit gaano kaganda ng plano mo bukas o mamaya, kung hindi yan pahintulutan ng Panginoon, wala rin sa isa niya. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. We didn't even know, mga kapatid, what will happen for tomorrow. Hindi natin alam yun. Ngayon ang tanging alam natin. Ngayon na nakikinig ka, ikaw na nakikinig ngayon ang alam mong sigurado. Kasi ang tanging hawak lamang natin ay ang ngayon. Kasi halimbawa, ngayon nakikinig ka sa radio. Ngayon kung magdesisyon kang magtimpla ng kape, uminom ng kape, mag-almusal, magagawa mo ngayon. Magagawa mo yan ngayon. Kung magdesisyon kang patayin ang radio, magagawa mo yan ngayon. Pero kung magdesisyon ka na pakinggan mo ang pangaral na ito hanggang dulo, magagawa mo rin ngayon yan. At yung magdesisyon ka na huwag maglingkod sa Diyos, ngayon, magagawa mo yun. Pero kung magdesisyon ka rin na maglingkod sa Diyos ngayon, magagawa mo rin yun. Kung magdesisyon ka ngayon na magbihis, mag-ready at pumunta sa church, magagawa mo yun ngayon. Pero kung magdesisyon ka na hindi magpunta sa church, magagawa mo rin yun ngayon. So mga kapatid, nasa iyo po ang desisyon. Pero tandaan mo, sa bawat desisyon na gagawin mo, responsibilidad mo yan at pananagutan mo yan sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid. Kaya ang Diyos, binibigyan tayo ng kalayaang pumili, kalayaang gumawa at kalayaang magdesisyon. Pero tandaan natin, responsibilidad natin at pananagutan natin ang bawat desisyon na gagawin natin. Kung ano ang magiging resulta ng desisyon natin, depende yan. Kung mabuti ang desisyon mo o kung hindi. Mga kapatid. Kaya
Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung anong mangyari mamaya. Although may plano kang mamaya, pero mga kapatid, hindi mo sigurado kung yung plano mo mamaya ayun talaga ang mangyayari. Ganun pa man, kapag tayo ay magdesisyon ngayon na maglingkod at ipasakop ang ating buhay sa Panginoon, mayroong secure assurance, mayroong seguridad ang ating buhay. Mayroong kasiguraduhan ang buhay natin kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Although hindi natin alam kung ano mangyari bukas, pero iba po mga kapatid, yung mayroong kang kasiguraduhan kung ano ang magiging buhay mo sa kabilang buhay. Hindi natin alam ang mangyari na sa buhay natin dito sa mundo. Pero kung ikaw ay maglilingkod, tatanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang nag-iisang Diyos at tagapagligtas, manampalataya ka sa Kanya, magsisi ka sa iyong mga kasalanan at magpabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Hesus at tanggapin mo ang banal na Espiritu ng Panginoon at magpatuloy ka sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, meron kang assurance. May assurance ang iyong buhay na anytime na kunin ng Diyos ang buhay mo sa mundong ito, sa kabilang buhay, merong assurance ang kaluluwa mo. Dahil ikaw ay naglingkod sa Panginoong Jesucristo. Pero kung hindi ka maglingkod sa Panginoong Hesus, hindi mo na alam kung ano mangyari sa buhay mo dito sa lupa. Meron pang parusa naghihintay sa iyo sa kabila. Kaya mga kapatid, the best time to prepare is now. Now is the accepted times. Now is the day of salvation. According to 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. We don't hold tomorrow in our hands. Only God can hold, mga kapatid. Kung anong buhay natin ngayon, kung anong buhay natin sa bukas, tanging Diyos lamang ang nakakaalam nito. Kaya kung meron man tayong pinaka-the best na magagawa sa panahon ngayon, yun ay ang maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat hawak ng Panginoon ang ating pong buhay. At alam niya pa kung saan tayo ilalagay, mga kapatid, kung tayo man ay bawian na ng hiram nating buhay sa mundong ito. The best time to prepare is now. Not tomorrow, not later, mga kapatid, because tomorrow may be too late. At pag dumating ang panahon, mga kapatid, na huli na ang lahat, wala ka nang magagawa kundi tanggapin kung ano ang iyong haharapin. Pero meron pa tayong pagkakataon na pumili habang buhay pa tayo sa kasalukuyan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Umabot na po tayo sa takdang oras ng ating pagtatapos. Mga kapatid, maraming salamat po muli sa lahat ng mga sumubaybay sa ating pong programa, sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nakinig sa kanilang mga radio. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, maraming salamat po sa napakagandang pagtatalakay na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Hindi namin alam kung ano ang aming pong buhay sa bukas at sa mga susunod pang panahon. Panginoong Hesus, mangusap ka po sa puso at isip ng amin pong mga kababayan, sa lahat ng mga nakikinig sa radio, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Lord, touch their hearts, O God, na kung mayroon man silang dapat bigyan ng pansin at pagpapahalaga sa kanilang buhay, yun ay ang paglilingkod sa iyo upang magkaroon ng assurance ang kanilang mga kaluluwa, ang aming mga kaluluwa, kung kami man ay bawian na ng hiram naming buhay galing sa iyo. Panginoong Hesus, kung paano hindi namin alam kung ano ang aming buhay bukas, ganun din namin, Panginoon, nawa pahalagahan ang mga makalangit na bagay kagaya nito sa buhay namin upang magkaroon kami ng
kasiguraduhan sa buhay na darating. Panginoong Jesus, pangusap ka po sa amin pong mga tagapakinig sa radio at mga tagapanood sa Facebook Live. Ipuin mo po, Panginoon, ang kanilang mga puso at isipan na maramdaman nila, O Diyos, ang urgency sa panahon ngayon. Sapagkat kung paanong lumalala ang sitwasyon, kung paanong bumababa, Panginoon, ang status, amen, ng mga taong namamatay. May bata, may matanda, walang edad ang kamatayan ng tao. Ganun pa man, Panginoon, tulungan mo po kami na maunawaan namin ang urgency, Panginoon, ng paglilingkod sa iyo sa panahon ngayon. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan mo po ang amin pong mga kababayan na maging matalino sila sa kanilang pagdidesisyon sa buhay. Na hindi lamang para sa mga material, hindi lamang material ang kanilang pag-aabalahan, kundi una sa lahat ang mga espiritual na buhay. Kagaya nito, pag-aaral ng salita mo, Bible study, attending church, Panginoon, pagkalo mo po sa bawat isa sa amin. Thank you very much, Lord. This is my prayer, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoon. Amen. At salamat din po sa lahat ng mga nanood. Sister Dina, Mama Dina Rosare, good morning. Sister Laura Gumban, good morning. And Sister Helen Detera, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Amen. Maging sa lahat ng mga nanood. Maraming salamat din po sa atin pong technical side, Digibox and Paring Vincent, sa inyo pong pag-assist sa atin pong dyan po sa station. Maraming salamat po. Sister Cherry Ikeda, good morning. Dyan po sa UPC Gifu, Japan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And also Sister Gemma Guelas, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Maging sa lahat ng mga sumubaybay, Sister Sally Laudit, good morning. Amen. At sa lahat ng mga nanonood pa, amen, maraming salamat po. Hindi ko po kasi makita ang ilan na nanonood. Ganun po man, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Lagi po nating tandaan ang atin pong mga pinag-aaralan, mga kapatid, at atin pong maisapamuhay sa ating pang-araw-araw. At muli po, mga kapatid, ang atin pong schedule ng pagsamba dyan po sa UPC Santa Remedios, alas 7 po ng umaga ngayong araw ng linggo. Magsama-sama po tayo, mga kapatid. Kung kayo naman po ay taga Matnog, mga kapatid, amen, ang atin pong schedule ng pagsamba ngayong araw ng linggo, alas 8 ng umaga, mga kapatid, dito po sa boundary ng Manhumlan at Edgaro ng atin pong church location. Maraming salamat po, mga kapatid, sa pangalan po ng atin pong Pastor Randy Rosare. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog. Huwag po natin kakalimutan at lagi natin tatandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.